Good afternoon, sir. Ako si Jana Maris M. Alejaga at ito ang aking output number 3. Ayon sa trait theory, ang mga leader ay ipinapanganak na may natural na katangian tulad ng tapang, talino, karisma at kumpiyansa. Para bang nakatadhana na silang mamuno dahil daladala na nila ang mga katangiang ito mula pagkabata. Sa process o transformational leadership theory, naniniwala na ang pagiging leader ay natututunan at nade-develop. Ibig sabihin, kahit sino ay may potential na maging leader basta handang matuto, dumaan sa karanasan at magsanay. Hindi kailangan na ipanganak na may natural na galing dahil pwedeng matutunan at masanay ang kakayahan. Mas naniniwala ako sa process or transformational theory dahil sa obserbasyon ko, maraming tao ang hindi agad ipinapakita ang katangian ng pagiging leader. Mayroong mga nahihiya, takot magsabi ng opinion nila dahil baka ma-judge sila. Pero kapag binigyan ng pagkakataon at tamang gabay, natututo silang mamuno. Ang leader ay hindi lang nakabase sa personalidad, kundi sa pag-unlad ng kakayahan at pagkatuto sa mga karanasan. Halimbawa, isang guro o barangay captain na dati ay ordinaryong tao lang, pero sa pamamagitan ng karanasan at pagtuturo, natutong mamuno at magbigay ng direksyon sa iba. Nakikita ko ang sarili ko bilang isang taong gustong matutong maging leader sa pamamagitan ng karanasan at pag-aaral. Maaaring wala ako ng lahat ng katangian ng isang born leader, pero naniniwala ako sa tulong ng pagsasanay, pagtitiwala at pakikipag-ugnayan sa iba. Maaari ako maging epektibong leader o magaling na leader kung sasanayin ko or magtitiwala ako makipag-ugnayan ako sa ibang tao. Dahil ang tunay na pamumuno ay proseso ng patuloy ng pagkatuto.